kahit na hindi na makapasok yung gas niya sa carburetor. Yung mga kabisik, share ko lang sa inyo itong paggagalaw ng ating floater valve dito sa kanyang seat, ano? Yan. So ito yung ating floater, yung plastic natin. Siyempre pag masyado yung in-adjust yung kanyang adjuster dyan sa gitna, possible na hindi na makababa yung ating floater valve natin. Yun. Sa pinakagitna, diba? Pansin nyo, ganyan sa pagdalagyan ng gas. Okay? Nag-stop na yung flow ng gas. Pag naubos yung gas natin, bababa ulit yung ating floater na plastic natin. And then, bababa siya. Tignan nyo yung floater valve natin. Bababa. Okay? Ayan. Yun. Bumaba na siya. Kung hindi yun nababa, na-stack up na sa loob, kaya hindi makapasok yung gas natin. Okay? Sa ating carburetor. Ayan. So, kailangan, itong sa gitna yan dito, kailangan sakto lang yung adjustment natin. Huwag natin masyadong yung pinapatungan ng ating floater valve. Kasi pag nadikit na yan ng ganyan, masyado nang tinulak niyo yung floater valve natin, na-stop na yung gas, hindi na makababa. Ito rin sa baba, ito rin. Yan, yung stopper din niya dyan. Ito rin, pag halimbawa, yan, sobra nyo din yung adjust dyan. Kasi na-adjust din yan para sakto lang yung pagbagsak ng ating floater valve. Yun. Yun ba? Yun. Na-stop na niya. Ito, i-adjust natin konti kasi masyadong malaki yung pagbaba ng floater valve natin. Cause yun din ng malakas na pressure ng gas at overflow. Yan. Ito, i-adjust natin to. Huwag yung sobrahan din kasi baka mag-lock din yung ating floater valve doon na gumagalaw. Dapat gumagalaw yan. Okay? Pag nalagyan ng gas, tumataas. And then, pag naubos yung gas, bumababa. Yan. Ganyan dapat yan. Naglalaro lang yan. Ganyan. Alright. So, yun lang. Konting tips lang sa ating carburetor. Kasi may nagtanong sa atin. Alright. Thanks for watching. Please like, share, and follow. God bless everyone.